Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Lucas Kapitulo 11. At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, Pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin, at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. At sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan, at paroroon sa kanya sa hating gabi, at sa kanya isasabihin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay, sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, Huwag mo akong bagabagin, nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ng aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbibigay sa iyo. Sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya, dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may, dahil sa kanyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato, o ng isang isda, at hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas? O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa naghihingi sa Kanya? At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi, at nangyari, nang makalabas na ang demonyo, ang pipi ay nagsalita, at nagtaka ang mga karamihan. Datapat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ni Beelzebub na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At ang mga iba sa pagtukso sa kanya ay hinahanapan siya ng isang tanda na mula sa langit. Ngunit siya na nakatataho ng mga pag-iisip nila, sa kanila'y sinabi, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay nagkakawatak-watak, at ang sambahayan na nagkakabahabahagi laban sa sangbahayan ay nagigiba. At kung si Satanas naman ay magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, paanong mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyong sa pamamagitan ni Beelzebub, nagpapalabas ako ng mga demonyo. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino pinalalabas ng inyong mga anak, kaya nga sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pagka ang lalaking malakas na nagsasandatahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Datapat kung siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa kanya, at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan, at ipapamahagi ang nasamsam sa kanya. Ang hindi suma sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko'y nagsasambulat. Pagka ang karumal-dumal na espiritu ay lumabas sa isang tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na umahanap ng kapahingahan, at pagka hindi makasumpong, ay sinasabing babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya ay nasusumpong ang walis na at nagagayakan. Kung maggagayo, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama pa kaysa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, Mapalad ang tiyan na sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Datapat sinabi niya, Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. At nang ang mga karamihan ay nagkakatipon sa kanya, ay nagpasimula siyang magsabi, Ang lahing ito'y isang masamang lahi. Siya'y humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ni Jonas. Sapagkat kung paano si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita,
ay gayon din naman ang anak ng tao sa lahing ito. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito at sila'y hahatulan, sapagkat siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Walang taong pagkapaningas niya ng isang ilawan ay ilalagay sa isang dakong tago, ni sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw, upang ang nagsisipasok ay makita ang ilaw. Ang ilawan ng katawan mo ay iyong mata. Kung magaling ang iyong mata, ang buong katawan mo naman ay puspos ng liwanag. Datapwat kung ito'y may sakit, ang katawan mo na may puspos ng kadiliman. Masdan mo nga kung ang ilaw na nasa iyo ay baka kadiliman. Kaya nga, kung ang buong katawan mo ay puspos ng liwanag, na walang anumang bahagi madilim, ito'y lubos na mapupuspos ng liwanag, na gaya ng pagliliwanag sa iyo ng ilawang may liwanag na magniningning. Samantalang ang siya'y nagsasalita, ay inanyayahan siya ng isang Fariseyo na kumain kasalo niya, at siya'y pumasok at naupo sa dulang. At nang makita ng Fariseyo, ay nagtaka na siya'y hindi muna naghugas bago mananghali. At sinabi sa kanya ng Panginoon, gayon nga kayong mga Fariseyo na nililinis ninyo ang dakong labas ng saro at ng pinggan. Datapat ang loob ninyo'y puno ng panglulupig at kasamaan. Kayong manghaling, di ba ang gumawa ng dakong labas ay siya rin gumawa ng dakong loob? Datapat ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito, ang lahat ng bagay ay malilinis sa inyo. Datapat sa aba ninyo mga Fariseyo, sapagat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerbabuena at ng ruda at ng bawat gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaang di ginagawa ang mga yaon sa aba ninyo mga Fariseyo, sapagat inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Sa aba ninyo, sapagat kayo tulad sa mga libingang hindi nakikita at di nalalaman ng mga taong nagsisilakan sa ibabaw nila. At pagsagot ng isa sa mga tagapagtanggol ng kautusan ay nagsabi sa kanya, Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami iyong pinupulaan. At sinabi niya, sa aba rin naman inyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Sa aba ninyo, sapagat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at ang mga iyo'y pinatay ng inyong mga magulang. Kayo nga'y mga saksi, at nagsisiayon sa mga gawa ng inyong mga magulang, sapagkat pinatay ng mga ito ang mga yaon, at itinatayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubuhat ng itatag ang sanlibutan, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingiin sa lahing ito, sa aba ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansala ang nagsisipasok. At paglabas niya roon ay nagpasimula ang mga eskriba at ang mga Fariseyo na higpitang mainam siya at akitin siyang magsalita ng maraming mga bagay na siya'y inaabangan upang makahuli sa kanyang bibig ng anuman.